Good morning everyone and blessed Sunday to everyone. Yan, batiin nyo mga po yung mga katabi nyo ng magandang umaga. Yan. Yan. Yan, welcome to Paranaque Bible Christian Church, where His last command is our first concern. And please be informed that all information relating to our church, including our Bible studies and other announcements, can be found on our official Facebook page. Just click and follow us at facebook.com/PBCC Merville Park. And for this coming week po, meron po tayong prayer meeting. Our weekly prayer meeting, which we will be held at Multipurpose Hall. And we invite everyone to come and join us. At ang host po natin ay Remnant Flock. And our prayer meeting will start at 7:30 p.m. And we will also invite everyone to our weekly men's fellowship every Saturday po ng 9:30 a.m. Yan, yung mga tatay po natin, mga men's po natin sa church. Invite ko po kayo sa ating men's fellowship tuwing 9:30 a.m. And I request everyone na during our worship service na please kindly off yung mga cellphone po natin or put on silent mode para wala po maging distraction sa ating worship today. And I would like to also to welcome yung mga guests po natin for this morning. Kapag tinawag po yung name nyo, kindly stand po para ma-recognize po natin. Miss Ana Gonzales po. Miss Belle Gonzales. Miss Ami Gonzales. And Sir Ian Gonzales po. Yan. Please kindly stand up po para ma-welcome po namin kayo. Yan. Welcome po sa Paranaque Bible Christian Church. And naway hindi po ito ang huli at unang pagpunta nyo. And for our call to worship verse can be found on 2 Corinthians 5, verse 5 to 7. Request ko po yung congregation na tumayo po as read the Word of God. Now, the one who was fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa napakagandang weather. And salamat sa mga taong nandito po, Panginoon, para kayo pagpurihan. Panginoon, pinagpipray ko po ang simbahan namin. Kayo po ang patuloy na mag-bless, kayo po ang patuloy na mag-ingat, lalo na sa mga attendee po namin, Panginoon. Lord, pinagpipray ko rin po yung mga kasamaan po namin na papunta pa lamang, kayo po ang mag-ingat po sa kanila, samahan niyo po sila na wala po maging problema. At Panginoon, pinagpipray ko rin po yung worship team sa paglilid ng aming worship. Kayo po ang gumabay, kayo po ang mapagpurihan lamang namin, Panginoon. And I pray also sa magme-message for this morning, give him wisdom and knowledge, Lord. And as we hear your word, naway ito aming matutunan, ito ay aming masabuhay. And I pray, Lord, na ma-share po namin ito sa aming mga friends and family, Lord. Ang inyong salita ay buhay at ang inyong salita ay tunay, Panginoon. Lord, I pray, Lord, sa worship na ito, na naway kayo po ang aming mapagpurihan. Samahan niyo po kami sa umagang ito, Lord. And patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga shortcoming. And we entrust everything in your name, in Jesus' name. Amen. And good morning po. Good morning po. Morning. And before we start, let me read po yung some of the lyrics ng chorus ng ating first song. Ito po yung sinasabi doon. From the mountains to the valleys, here our praises rise to you. From the heavens to the nations, here our singing
fill the air. So, this represents the call to praise, where every corner ng creation ni Jesus, ni God, joins in lifting up God's name. This inspire a sense of connection between yung lawak ng creation ni God and the greatness ni God. And reminding us na our praises, no matter where they are offered, are heard and cherished by Him, if our worship is pure and true. So in Psalm 72 verse 19 says, "Praise His glorious name forever. Let the whole earth be filled with His glory. Amen and amen." Naway maging kalugod-lugod ang ating pagpupuri at pagsasalamat sa Panginoon ngayong araw. Kaya naman tayo ay magpuri sa Kanya. May our streets
Tuloy tayo umawit. Lift your eyes to the one who's reigning over us, for he has overcome. Fill the skies with a song, as heaven sings along to glorify the Son. Who is like you, none compared, there's no one like our God. Reigning, ready to be praised. natin ang Panginoon. In Psalm 91 verse 1 to 2 says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust." Kung tayo man ay nasa point ang buhay natin na tayo ay pagod na, o we are hopeless na way palagi nating maalala ang pangako ni God na as long as na tayo ay nanatili sa Kanya, palagi tayong makakaranas ng kapahingahan at pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. Siya ang ating safe place
the best safe place actually, na pwede natin puntahan. Kaya naman, itong last song natin, ito'y maging paalala at panalangin natin. Kaya patuloy natin siyang awitan. Kagandahan mo ay pagmasdan ang tanging sa aking tugon. Kailan may di ka babayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Kalingat sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang.
Dahil kayo ang aming sandigan, salamat Panginoon. Dahil sa inyong lilim, Panginoon, kami ay lagi mong niyayakap ng iyong pagmamahal, ng inyong grasya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa inyong lahat, before I start, I'd like to make a confession. Kanina nag-prepare ako, no? Yung ini-edit ko pa kasi yung message, nagsusulat ako ng ballpen. Imagine niyo, nawala yung ballpen. Para may message sa akin si Lord, anak, iklian mo yung message mo, ha? Yun. Tapos na-confirm ko yun, kasi meron isang kapatid, sabi niya, huwag mong habaan ang message, ha? Ganun. So anyway, ang message natin ay, ang title ng message natin ay tungkol sa The Power of the Resurrection. But before that, sino sa inyo ang hindi naniniwala sa resurrection? Pagkataas ang kamay. Wala. Mabuti. Mabuti. Sapagkat, kung tayo nanampalataya sa Panginoon, tayo ay magkakaroon ng resurrection. So kaya nga, yung ating pag-aral, this is a continuation of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Last week, napag-aralan natin yung verses 1 to 11. No? 1 Corinthians 15, 1 to 11. And then dito kasi, si Paul, the entire chapter 15 deals with the problems ng mga Corinthians. Kasi concerning the resurrection. Kasi sabi nila, hindi naman totoong may resurrection. So si Paul addressed this concern at ito nga yung mga nangyari last week. So naalala nyo na in-emphasize ni Paul, kinorek niya yung mga false teachers na walang resurrection. So yung ating pag-aaral, 1 Corinthians 15, 12 to 34, medyo mahaba yun, no? But before that, please join me in a short prayer. Our dear Heavenly Father, the riches of your grace lavished on us, your love that cares, stoops and rescues. We have been chosen, destined and adopted, redeemed, forgiven, and freed through our Lord Jesus Christ. As we meditate on your word, help us to focus on you alone. Override my preparation, O Holy Spirit, I pray. In Christ Jesus. Amen. The 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 34 describes all the implications for Christians if there is no resurrection at all. Most importantly, that would mean Christ was not raised from the dead. If Christ was not raised, then Paul's preaching of the gospel was false. And the faith of us, of those who believe, it was worthless. Next week is the continuation, yung half of the chapter, devoted naman to answering questions. So, for today, for this morning, our topic is the power of the resurrection. Yung una, the necessity of the resurrection. Why is it necessary that we have resurrection? Ito yung mga reasons. Ito yung mga power, shall we say, implications. Number one, if there is no resurrection, the world is under the power of death. Paul insists, pinilit ni Paul, sabi niya ganun, that both
Christ's resurrection and our common resurrection either may be true or both are false. Kaya kanina tinanong ko kayo, sinong hindi naniniwala sa resurrection? And I am glad naniniwala kayong lahat. Tayo naniniwala lahat. So, ang ano natin dito, the world is under the power of death. Doon sa verse 13. So, verse 13. Ano dito? Ano yung power of death? Pag meron death, there is pain, there is sorrow, there is disappointment, there is separation. Separation from our loved ones. So, ang ano dito, kaya nga, kung walang resurrection, mangyayari ito, no? Yung power of death. So si Paul, in-insist niya, hindi, meron talagang resurrection. Second point, no? Second point, if there is no resurrection, faith in Christ Jesus Christ is useless. That's in verse 14. May I ask for the verses 12 to 13? Ito yan, no? And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Doon sa verse 14. So dito, inano dito? Kung hindi totoo na may resurrection, then baliwala yung ating pananampalataya. What are we going to church for? Diba? Wala din palang pag-asa. Yun. So, sabi doon, faith in Jesus Christ is useless pag walang resurrection. The third point that I would like to raise is, if there is no resurrection, we deny the almighty power of God. We deny the power, the authority of God. No? Sabi nga nun, hindi pa tayo naniniwala that God is omnipotent, omniscient, no? And omnipresent. So kung walang resurrection, that part omnipotent is wala. Di ba? Kasi sabi niya sa Matthew 24:35, sabi, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Kung wala pa ng resurrection, then hindi totoo ito. No, hindi totoo ito. So, ang ano to, no? Ang inaano natin dito, kasi nga, sabi niya, all-powerful siya. So, that means, even resurrection ay magagawa niya. And then, we read from the Bible, maraming binuhay siya, no? So, of course, alam natin, si Lazarus, yung isa sa mga yon. The fourth reason or implication is, if there is no resurrection, we are still in our sins. That's why you remember, so yung 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Yung ganun. He is faithful. Paano nangyari yun? Kasi sabi niya, merong resurrection. So kung ano tayo, hindi tayo naniniwala may resurrection, maano tayo? We are still in our sins. Now, ano ang nadudulot ng sin? Of course, kalungkutan, kapigatian, at hindi tayo magkakaroon ng peace of mind. No? Kasi pag hindi kayo nakakatulog sa gabi, maybe something is wrong. Maybe meron tayong na-trespass, meron tayong na-offend, no? Naging stumbling block tayo sa ating kapatid, hindi tayo makatulog. Why is that so? Kasi nga, nandun pa rin eh. Kailangan mawala yung nagkokos nito. No? So, sabi nga doon, the purpose of Christ's death was to deal with our sins. Yung sacrifice niya is sufficient to satisfy God. To satisfy God. Why? Sabi nga gano'n, be holy, for I am holy. So kung meron tayong kasalanan, we are not holy. We are not justified. No? We are not forgiven. And then the fifth implication is that if there is no resurrection, Christians are to be pitied. Kaawaan, doon sa verses 18 and 19. Sabi nga nun, the resurrection is the foundation of our hope for eternal life. Sabi nga, ito madalas kong sinasabi, a man
with Christ has an endless hope. But a man without Christ has a hopeless end. Saan kayo doon? Saan tayo doon? I am glad kanina na naniniwala tayong lahat na may resurrection. So we have that endless hope. Glorious hope at that. So yun. So ano natin. Now, paano ang ano natin dito? Of course, we always refer or we heard gospel. Ano ba talaga yung gospel? Can you describe the gospel? Maybe 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4 says it all. Ano yung gospel? If one asks you the gospel, siguro sasabihin nyo, the gospel is the good news. Kaya nga, di ba, mas maganda. Pagkagising sa umaga, mas maganda pumasok sa ating isip yung good news. No? I am sure, ilan sa atin o marami sa atin, pagkagising, ang hinahanap yung cellphone. Now, pag cellphone ang hinahanap natin, most likely, ang matatanggap natin ay bad news. Si ganito, nagkasakit, namatay. Si ganito, doon sa may gera. Si ganito, yung ating economy ay pabagsak. Bad news. So that's why it's important, sabi nga naman sa psychologist, the first 5 to 10 minutes ng pagkagising natin will affect our life the whole day. So kung good news ang pumasok, no, maganda yung darating sa ating pakiramdam, sa ating kaisipan. Why is that so? No? Sabi nga, ang ano natin, kung ano yung pinapapasok sa mga mahilig sa computer o nagpo-program, meron sinasabi sila garbage in, garbage out. Kung ano yung pinapapasok natin sa ating mind, magkocontrol sa atin. That's why it's best that we have, first, pagkagising natin, is to have that good news. Where is that good news? Of course, good news is found in the Bible. And what is that good news? That Christ died, was buried, and on the third day, was resurrected. That's the good news. Kasi tayo, inano natin, PBCC, ano natin? His last command, our first concern. That's the good news. Siguro, sa atin, hindi lahat tayo ay nakakapag-witness. What is the best story pag tayo nag-witness? Of course, sabihin, tatakot ako mag-witness. Baka mamaya may tanong sa akin, hindi ko masagot. The best testimony sa ating pag-witness is your story. How the Lord has saved us from our sin. Walang makakapag-deny nun kasi na-experience mo yun no? Kaya nga, sabi nga, you cannot give what you don't have. So, kaya ka siguro natatakot mag-witness, baka hindi mo pa naranasan yung experience of true salvation. That's why it is important that we make sure that we have that assurance. Second point, the power of the risen Christ. Tingnan natin, verses 20 to 28. Ganito sinasabi, if only for this life we have hope in Christ. We are of all people, must be repeated yung kanina yun. No? But Christ has indeed been raised from the dead. Has indeed, pag sinabing indeed, totoo nga. Totoo talaga. Tama yan. Yun. Indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Why first fruit? Why first fruit? No? Kasi, no, ang ano siya, yung alam natin to palagi. Pag mahal na araw, during Easter, tinatanong natin sarili, no? Ano ba may mga tanong sa'yo? How do you know that Christ is risen? No? Meron tayong kanta no? Yung kanta natin ay, kinakanta natin to pag Easter, He lives. No? You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Yung heart, hindi nakakapagsinungaling. Yung isip, nakakapagsinungaling.
Sa lahat ng organ, ang heart lang ang hindi pwedeng diktahan ng isip. Sasabihin ng isip, o kamay, abutin mo yan. Si kamay naman, abutin niya. O dila, tikman mo yung pagkain na yan. Susunod naman yung dila, and so on. But, hindi niya pwedeng utusan ng heart. O puso, tumigil ka. No? Hindi pwede. Kasi once tumigil ng puso, patay. Why is that so? Kasi nga sa puso, meron dugo. Yung dugo, umiikot na may dalang oxygen. Kaya nga sinasabi, pag nawalan tayo ng oxygen sa ating katawan, sa brain, tinatawag na brain dead. So, yun. So, natin dito? Merong power the power of the risen Christ. Jesus Christ's resurrection is not a theory or an idea. Ano yung mga theory? Halimbawa, theory ng gravity. No? Lahat ng itaas ay babagsak. No? Theory ng relativity. At theory ng magnetism. Mga ganon. No? Theory yun, idea. But ito, yung Christ's resurrection is a fact. Totoong nangyari. No? Historically. So, Christ's resurrection and our resurrection ay totoong nangyari o mangyayari. So, yung nangyari na yung Christ's resurrection, yung resurrection naman natin ay totoong mangyayari. So, next week, ipagpapatuloy yung pag-aaral natin sa chapter 15 and dito malilinaw palalo natin. Tinanong kasi ako ng anak ko. Sabi ng anak ko, Tay, pag namatay ang tao, saan pupunta? Napag-isipan niyo ba yan? Napag-isipan niyo? Halimbawa, sabi ng gano'n, merong nalunod, merong namatay sa aksidente, merong cremate, saan siya pupunta? Ano mangyayari? So, alam natin, the soul will not die. Yung namamatay lang ay yung ating body. Kaya nga, next week, malalaman natin kung ano mangyayari doon sa body. Hindi ko sasagutin yon, no? Hindi ko sasagutin, ano ba mangyayari? Medically, ganito daw ang nangyari. Pag isang tao ay mamamatay, unang-una, yung kanyang mga organs nagpe-fail. Siguro, pag nag-fail yung heart, sabi natin, heart attack. Pag nag-fail yung brain, sabi natin, ang tawag doon? Stroke. At kung ano-ano pa. So dito, inano nga natin. Ito yung mga reason. The risen Christ has the power to give a man a new life. May naalala kayong verse tungkol dito? I have come that you might have life and have it more abundantly. Paano niya na-claim yun? Kasi nga siya ay Diyos, no? At ang resurrection ay hindi theory, hindi idea, but katotohanan. No? Siya yung kanina natin, siya ay first fruits. First fruits. Yung eternal life, actually, kain natin, is equated to yung coming resurrection. New life. Why new life? Hindi pa pag sinasabi, pag meron tayong nakakausap na tao na ibang panampalataya, yung iniisip nila na born again. Born again. Iniisip nila yung born again is religion. Born again, being born again is what? Is an experience. Born again. Kaya nga, pag Last Supper, pag Lord's Table, palagi sinasabi, merong dalawang ordinances ang church na ating sineselebrate. The Lord's Table at, yung baptism. Baptism is not a requirement for salvation. Pero bakit kailangan may baptism? Kasi ito ay ating testimony that we have Christ in our hearts. Na tayo ay na-save. Kaya nga, kahapon, nagbibiruan kami ni Pastor Benji. Kasi magkakaroon tayo ng water baptism. So, nagbibiruan sabi ganun. May nadinig kayong message no? Kay Pastor Rene ata yun. Sabi ganun, pag yung tatagalan niya paglubog, sabi, ito, maraming kasalanan. Tatagalan ko yung paglubog sa tao. So, siyempre, hindi naman ganun. No? So, yun. So,
Christ's resurrection has the power to forgive a man. No? Ang dito. Na, tingnan natin. John 11:25. John 11:25. Ano sabi doon? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Paano magkaroon ng resurrection? Dapat muna may death. Hindi ka naman mararesurrect kung buhay ka pa. Mararesurrect ko lang kung patay ka na. Diba? Kaya nga, resurrect. Kaya nga, meron tayong word na resuscitate naman. Diba? Pag nagkaroon ng heart attack, halimbawa, nire-resuscitate ng mga doktor yung pasyente. Tinatry nilang ma-revive. So, yun. So, of course, alam na natin yung no? Alam natin yung John 3:16, of course. No? John 3:16. So, second point, the risen Christ has the power to restore the kingdom of God. To restore the kingdom of God. Bakit? Kasi magulo yung mundo. So ngayon, di ba, marami tayong nararanasan. And this actually indicates that His coming back is very near. Anong sabi sa Bible? And you will hear of wars and rumors of wars. There will be pestilence, earthquakes. Napansin niyo ba madalas ang earthquake natin ngayon? No? Madalas. May kaguluhan, nagugutom, maraming nagugutom. Maraming, at ang marami pang mga signs. Maglalabas yung mga false teachers, false doctrines. Marami. So that means, talagang malapit na siyang dumating. And of course, dapat maging handa tayo. Maging handa tayo. Let us be vigilant. Sabi nga ng Bible, watch and pray. Watch and pray. Pag nag-watch ka, anong ginagawa mo? May action ka bang gagawin o wala? Watch. Watch lang. But pray. Sabi nga, merong word na P-U-S-H. Ano yun? P-U-S-H. Push. Ano ibig sabihin nun? Pray until something happens. Pray lang. Kaya watch and pray. So alam mo, may pinagpipray tayo, matagal hindi pa natin nare-receive. Pray lang. Why? Because sasagutin ni Lord yun in His time. Huwag tayong magmadali. Meron akong dinidisciple. Sabi niya, matagal ko nang pinagpipray ito. More than 20 years na. Hindi pa ako sinasagot. So, kuminsan, mahirap sagutin yun, But, kuminsan, kung may mga argument, anong dapat natin gawin? Huwag tayong makikipagtalo. But, just pray. And let God be God. Hayaan natin si Lord. I-allow tayo na sa atin manggaling. Hindi natin alam kung ano sasabihin, but sabihin ganon, in the appropriate time, malalaman kung ano yung ating sasabihin. So, yun. Second point, The third point is that the risen Christ will destroy death. Will destroy death. Kasi death is the last enemy. Why last? Why last? Meron tayong kasabihan sa Tagalog. Habang may buhay, ano yan? May pag-asa. How is that? Kasi nga pag namatay ng tao, halimbawa, hindi naka-accept ka, Lord, wala na siya. Hindi tayo pwede mag-pray para sa Kanya. Kasi lahat tayo binigyan ng free will, lahat tayo binigyan ng power to decide, power to think. So yung ganon. Kaya nga, dapat, let us make sure that we have the right decision. Because our decision determines our destiny. Kung ano yung decision mo, whether you are for Christ or you are against Christ, will determine whether you're going to heaven or you're going to the other side, hell. Sabing ganun, The risen Christ will destroy death. Dalawang klase ang death. There is such thing as physical death, which we all have to undergo
Hebrews 9:27. No? Anong sabi sa Hebrews 9:27? Na lahat tayo mamamatay and we will give an account. Lahat tayo mamamatay, that's final. No? Walang makakapigil nun. No? And then the second death is spiritual death. This is the second death. Sabi nga, you may be born twice, but die once. Born physically, born spiritually, and die only physically. And then the second death is that you may be born once, physical birth, but you will have twice death. Physical death and spiritual death. So yun ang nakakatakot. No? Yun ang nakakatakot. So, ano natin dito, no? Yung spiritual death. How is that? Can we avoid the spiritual death? Of course. Kasi si Lord balik tayo dun sa ating gospel, the good news. No? Siya ay namatay, nilibing, at nabuhay na muli. Ganon din ang nangyari sa atin. Tayo mamamatay, tayo ililibing, at tayo mabubuhay na muli. If we have Christ in our hearts. Yun. The fourth item na natin dito is the risen Christ will restore creation. Will restore creation. Why? Naalala nyo nung si Adam and Eve, no? Sila may kasalanan eh. Kung hindi sila nahulog sa tukso, maganda sana yung earth. How is that? Perfect sana yun. Perfect. And then, what I mentioned was, the Lord will restore yung dating nangyaring ganon. Magkakaroon ng new heaven and new earth. So, that's another topic. Siguro sa ating Bible study, ma-encounter natin yan. So, dito? There will be no more death or mourning. No? Sabi nga, ganun. Natin dito? No more crying nor pain. Wala na. Wala na. But, ano mangyayari? Wala nang kalungkutan? Ang totoo, parang naisip ko, meron din sigurong kalungkutan. Kung halimbawa, kasi bawat isa sa atin, kung may nagawa tayo para kay Lord, for His glory and honor, magkakaroon tayo ng crown na i-offer sa Kanya. May kalungkutan din, somehow, kasi kung wala tayong ginawa para sa Kanya, wala tayong crown na ibibigay sa Kanya. Hindi pa pagmahal natin ang isang tao, anong natin? Naalala ko tuloy, i-keynote ko na sa inyo ito nun. To love is to desire the highest welfare, noblest good, profoundest joy of the object of the emotion. Sino yung object of the emotion natin? Si Lord. Gusto natin siyang mapasaya. Kaya nga, di ba, merong isang chapter doon sa Purpose-Driven Life ni Rick Warren. Isa ito sa paborito ko, chapter 9. Ang title ng chapter 9 ay, What Makes God Smile? Napapangiti ba natin ang Panginoon? Palagi lang ba tayong nakaupo dyan sa mga upuan? O may gagawin tayo dapat kay Lord? What makes God smile? Yung mga kabataan, meron din sila no? Meron sila yung, what would Jesus do? Some years back. So ano yun? Pag tayo nasa ganung kalagayan, ano kaya ang reaction ni Jesus Christ? Tayo ganun din. Ano ba? Sabi nga natin, meron tayong lesson nun tungkol sa temptation and testing. Naalala niyo yan? Temptation, the objective of temptation is to bring us down. Ang nagtatempt, si Satan. Yung testing or trials, inallow ni Lord para tayo ay lalo tayong tumibay. Naalala niyo yung storya ni, sino yun? Yung tines niya? Si Job. Sabi ni Lord, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lang siyang papatayin.
And true enough, marami na experience si Job, pero naging tapat pa rin siya sa ating Panginoon. So, ano to? The Lord, will restore creation. So, magandang ano dito, no? Tingnan natin, ha? Meron akong 2 verses dito. Isaiah chapter 11. Yun. Chapter 11. Yun. Hindi ko mabasa, no? Malabo ng mata. No? Ang ano dito, yung mga animals, kahit leon o tigre o ano, maglalaro yung bata sa kayong mga animals, no? Ano dito? Yung sabi doon, yung wolf with the lamb, mga extreme, ano? Yung leopard with goat, yung calf naman with lion. So magkakasundo yung mga animals. Why? Kasi nga meron ng peace. Meron ng peace. Sa Revelation 21 verses 1 to 4, doon din i-describe yung new heaven and new earth. No? New heaven and earth. Sabi ni John, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed. Kasi mawawala nga lahat, no? And then, dito, it will pass away. And there was no longer any sea. Yun. So, wala na palang sea. Wala nang sea? Bakit ganon? No? Anyway, we'll not deal on that and that. So, pag nangyari nagkaroon ng new heaven and new earth, there will be full measure of happiness, love, and peace forever and forever. The third major point I'd like to share is a stern warning. So, sinabi ni Paul, ito yung mga implication, ito yung mga mangyayari, pero meron akong paalala sa inyo. Pag sinabing stern warning, mabigat yun. Mabigat. Parang parang mapipilitan ka, no? Kailangan sundin, no? Stern warning. Sabi ganun, without resurrection faith, no, this ritualistic baptism had no meaning. Ritualistic baptism had no meaning. In the Old Testament, ang ano sa kanila, yung na-encounter na natin to, yung mag-obey sila sa law. Obey sila sa law. So, di ba, naalala natin sa Abraham, obedience ni Abraham, no, made him, na justified ka, Lord. Kasi wala pa si Jesus Christ doon, eh. So, sa Old Testament, natin, dapat masunod nila yung 10 Commandments. But parang imposible, no? Kasi sabi naman doon, pag natransgress mo ang isa, natransgress mo na lahat. So parang wala na atang pag-asa. That's the reason why sa New Testament, na nabasa natin, si Jesus Christ pinadala ng Diyos Ama. Kasi nga, hindi tayo makasunod sa law, eh. So bigay siya kanyang grace. Grace. Again, alam natin to. God's riches at Christ's expense. Pinatawad tayo na tayo makasalanan kung hihingi tayo ng tawad. Kasi kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka bibigyan. Sabi nga, no? Ano yun? Yung ask and it shall be given. Knock and it will be open. Seek and you shall find. Ask, seek, knock. So yung ask, we ask for forgiveness, we ask for cleansing, we ask for grace, and so on. So dito, ano yung warning ni Apostle Paul? Ito yung kanyang warning. Medyo mabigat ito, eh. Sabi niya ganon, do not be deceived. Maluloko ako? Yes. Today, madalas tayo o madali tayong ma-deceive. Maraming marites. Maraming fake news. Maraming fake teachers. Maraming fake prophecies. Yun. So sabi doon, no?
ang ano natin dito, kasi bilang tao, we have limitation. Hanggang dun lang tayo. So kaya nga, sabi niya, no? Sabi niya, yung warning niya, ganito, no? Yung baptism na ritual, no? Walang meaning. Halimbawa, iba-ibang churches, iba-iba yung ritual. Iba-iba yung order of worship, no? Halimbawa, pag nagpe-praise, yung iba nagtataas ang kamay, yung iba sumasayaw, yung iba tahimik lang, no? Hindi yun ang mahalaga, no? Parang ano ito eh. Walang meaning ito, kundi ang mahalaga kung ano yung nasa puso natin. Pangalawang point, ano doon, no? Pangalawang point, yung ano dito eh, no? Yung na-reach natin yung human limitation natin. Yung nga, hanggang doon lang tayo. Hanggang doon lang ang kaya natin. So dapat, naalala nyo, yung, ito, dumarating din sa mind nyo. 1 Corinthians 10:13, ang sabing gano'n, lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. Pero, naalala nyo yung message nun tungkol sa way of escape. Bibigyan tayo ng Lord ng way of escape. Para yung dumarating sa atin, no? Our testing can become our testimony. Pag napagtagumpayan natin. Temptation is not sin. But falling into temptation is sin. Yung falling. No? Falling. So, yun. So, ano to? Dapat we have to strive for victorious living. Victorious life. Doon yun punta sa 30:32. So, ang ano dito, no? Sa verse 34, ito yung huling sabi niya doon sa ating portion. Come back, we should come back to our senses, stop sinning, be not ignorant of God. Ano ibig sabihin nito? Dapat alam natin na meron Diyos, meron siyang layunin para sa atin, at gusto natin ma-meet natin yung ating, ano na yun, ating dapat gawin. Ulitin ko, no? Baptism is symbolic of being buried with Christ in death to the flesh and being raised with Him to newness of life. Kaya nga, ano yun? Born again. Hindi lang born of the flesh, but when we accept Christ as our Lord, born of the Spirit. Born of the Spirit. Do you have the Holy Spirit with you? May naalala tuloy ako, no? Medyo malayo na to. Nung kasing eleksyon, matagal na, several years back, meron nagkiklaim, nagsalita sa akin ng Diyos. Si ganito ang dapat, ang mahalal na Pangulo, ganun. Yung isa sa mga anak ko, sa radyo ata or what, nadinig niya eh. Tinawagan niya yung radyo. Sabi niya, meron lang po ako itatanong sa inyo. Sabi niya yung Holy Spirit, nagsabi sa inyo, siya yung mananalo. Bakit po sa akin, wala akong na-receive na ganong message? Magkaiba po tayo ng Holy Spirit? Yun. So anyway, yun. So, ulitin natin, no? Dalawang resurrection, John chapter 5 verses 28 to 29. Meron natawag na resurrection of life. This is true for the believers. So, ano ito? The resurrection of the just. And then the other resurrection is resurrection of damnation. So, yun ang eternal separation from God. No, yun. So, as a last message, inano ko na lang. Let us attempt great things, no, for God. And expect great things. No. Expect great things from God and attempt great things for God. Expect lang tayo, expect. Let us expect that He's coming back and let us attempt great things for Him while waiting. So that means we should not forget yung palagi natin sinasabi. His last command, our first concern. Let us pray.
Lord, we praise you for every spiritual blessing that you have given us in Christ. May the eyes of our heart be enlightened in order that we may know the hope to which you have called us, the riches of your glorious inheritance, and your incomparable great power living in us. In Jesus' name, amen. Thank you, Elder Emil, for that wonderful message. And welcome ko lang po yung mga visitor pa po natin. Si John Chris Bautista and Michelle Chua. Yeah. Welcome po sa Paranaque Bible Christian Church. And let's now proceed sa ating tithes and offering. And our tithes and offering verse can be found on 1 Chronicles 16, verse 29. Give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. O worship the Lord in the beauty of holiness. May I request everyone to please stand up and samahan niyo po sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa blessings na ito. Maraming salamat sa mga trabaho po namin, salamat sa mga business po namin, and salamat at meron po kaming napagkukuhanan ng income. And Lord, we give thanks, Lord, sa pamamagitan ng offering na ito, Lord. Use this, Lord, for your glory. Gamitin niyo po ito para mas lalong lumago ang iyong kingdom. And matulungan po namin yung mga
mga dapat namin matulungan. And salamat po sa blessings, Panginoon. We love you and we praise you in Jesus' name. Amen. May I call Pastor Benji for benediction? Good morning. Good morning. Ayan, okay. Alam ko hindi pa kayo nagbe-breakfast, no? But we have some bread pagka-exit po natin. Before I give the benediction, I just would like to recognize yung family ko po na nandito. My mother is here. First time po niya na maka-attend. Ang brother ko po, youngest brother ko, ang youngest sister ko, tapos yung eldest sister ko po, nandito rin. Galing po sila ng all the way from Paumbong, Bulacan. So, and also, I would like to request po yung mga babanggitin kong pangalan to please stay after the worship service. Harold Sulatra, Nika Sulatra, JP Maglinte, Raquel Sulatra, Ramon Tito, Giselle Tito, Maricel Behig, Evangeline Veloso, yung pinakamagandang babae sa PBCC, Lot Gonzales, okay. Riz Aguilar, Ria Donato, Drix Donato, Eric Labrador, and Felix Berto Mercado, or aka June Mercado. Okay, so please stay. Okay, so can you please grab of someone na you could pray for and just speak blessing to sa tao na yon? Just grab a person, no? Any person na makita nyo, just pray and just speak blessing. Okay. Again, to all our visitors, thank you for joining us this Sunday, and we hope to see you again next Sunday. Shall we all bow our heads and close our eyes? Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen and amen. God bless everyone, and see you again next Sunday. From the